So, ang aming topic po ngayong hapon is a living experience. So, bilang mga kabataan, alam naman po natin na marami silang struggle sa buhay. Pero, balikan po natin. Kamusta kaya ang ating Panginoong Jesus na siya ay nasa kabataan pa? So, isa sa mga very common na palabas or very famous tuwing, malapit na po magkaroon ng Lenten season. Tama ba? Parang April first week. So marami na naman po siguro sa inyo na maliligayahan kasi walang pasok. At the same time, may mga pupunta sa inyo sa mga probinsya kasi nga po ito isang holiday. Ngayon kung titingnan nyo po yung movie na The Passion of Christ, ito po'y sumasalamin na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay dumanas po ng torture at the same time na mga betrayal sa mga Kristiyano po mismo nung panahon noon. Ngayon, Sister Sha, tatanungin ko, doon sa karanasan ni Kristo na siya ay napako sa krus, yung mga sacrifices niya na para tayo lamang ay maligtas. Ano doon sa mga karanasan niya, sa palagi mo very appealing sa'yo na talagang natouch yung, pag nanonood ka, pag naalala mo, is parang natatouch yung buhay mo at parang naisip mo na grabe ang sakripisyo niya. Kaya dapat wag nating sayangan ang ating buhay at ilaan lamang natin sa Kanya. Ayan. So, today nga po, no, I remember watching The Passion of Christ. Talagang, kahit po yung mga short clip ngayon, naiiyak pa rin ako, Kuya John Lloyd, pag nakikita ko yun, parang sa ating kasi, sa ating ngayon, sa ating mga kabataan, sa mga magulang, it is so easy for us to say na pa nag-sacrifice ako. Diba? Sa maliit na mga bagay, parang feeling natin, sobrang sacrifices natin, no? Parang pagod na pagod tayo, parang hindi pa ba enough, ganyan. And we ask, tama ba yung sacrifice na ginagawa natin? Yet, no, looking back sa kabataan ni Kristo, nakita natin kung paano siya lumaki, kung paano yung sacrifice, hindi lang yung sa mga spiritual, kundi mismo sa material na mga bagay, na hindi talaga siya nag-aim ng mga bagay na nasa libutan. And he never dreamt of something na hindi niya talaga magagamit sa kanyang kabataan para sa kanyang paglilingkod. So makikita pa natin, no, sa ating pamumuhay, it's about experience, kaya maganda yung ating topic, the living experience, na kung saan, paano ba, o tayo, no, ako bilang isang ina, paano ko ba inailagay sa sarili ko yung naranasan din ng ating Panginoon. So sabi nga ni Sir, yung magandang tanong ano ba yung going back or looking back dun sa experiences si Jesus Christ, ano yung pinaka nag-touch sa akin? On the cross ito, no, Sister Ye. So sa akin po yung siguro, maliban dun sa mga betrayal lahat, ako po yung when Jesus Christ was in the Golgotha, nung nandun sa cross, yung may dalawa pong magnanakaw, na sinners talaga. And then when the other one was mocking Christ, and then the other one was accepting the truth, and then yung si Jesus talaga nakita niya yung hearts nung dalawa. So sa akin yung parang both of them were sinners. Pero isa sa kanila, at the end, no, yung sa end ng kanilang mga buhay, bago sila mabawian ng kanilang breath, talagang isa doon lumapit pa kay Kristo. Na kung saan, di ba, sabi niya, ako ikay doon sa iyong ama, bring me. Di ba, kunin mo ko, isama mo kung nasaan ka. Nakita ko doon yung, even though doon sa last siguro ng buhay natin, no, siguro kung mamamatay tayo in the spot na hindi natin alam when, pero yung time, the simple moment na makalapit ka sa Panginoon, yung sa akin it matters na kung saan kahit si Jesus Christ, alam niyang mamamatay na rin siya that time, no, alam natin na, pero pinili pa rin niyang tumulong, pinili pa rin niyang magligtas ng isang makasalanan. So ako naisip ko, parang ako para yun, kung ako yung sinner na isa na parang makasalanan ako, na namumuhay ako, no? Tapos bilang in the last breath of my life, that I still had a chance. Why not? Na lumapit sa So parang yun yung sa akin, parang yung salvation na bigay ng Panginoon. No, kahit hirap na tayo, no? Siguro parang balak sa buhay mo. Di ba? Para naman tayo nakapako Paano ka tayo sama pa sa akin? Pero talagang si Jesus yung kanyang, yung salvation parang binigay niya dun sa isang makasalanan. So yun po yung talagang nakatimo sa aking isipan. Okay. Ang lalim, no? Oo, nakatimo. Thank you, Sister Sha. No? So kung titingnan nga natin yung karanasan doon ni Jesus Christ, actually very dramatic. Pagka na-imagine ko, kaya tayo mga kapatid, wala tayong karapatang humusga. Parang, ay naku, yung buhay naman ito, wasted, di ba? Drunkard yan, manginginom yan, nagsisigal. Pero yung pala, sa huling breath niya, dahil nakatanggap siya ng aral, buhat sa ating Panginoon, doon siya mismo nagsisi at tinanggap naman siya ng ating Panginoon. Kaya wala tayong karapatang manghusga. Minsan sa ating kapatid, tayo kasi mga judgmental, dapat mag-reflect tayo sa ating sarili. Ako ba? Anytime na kung sakaling ako'y mabawian ng hininga, ako ba ay karapat-dapat na maligtas or
or pagdating na ikalawang pagparito ng Panginoon, ako ba ay babangon muli at sasabihin ko sa kanya na, oh, praise God, at sasabihin niya, well done, my faithful servant. So dito po ang isang experience na bilang isang mga kabataan, kung nawa sana ma-follow natin yung gawain ng ating Panginoon. Yung bang sabi nga ni Sister Sha, yung bang nararamdaman mo na yung tinik sa ulo mo, tumatagas na yung dugo mo, yung sakit ng likod mo, kasi according daw po sa history, yung pamalo po dun sa likod ng ating Panginoon, yung po yung bakal na kumakapit po yun sa laman. At pag po yun ay iniangat, sumasama din po yung mga laman. Yung parang tumatagos yun hanggang buto. So, sa panahon na yun, may isip mo pa bang mangaral, Sister Sha? Yung sa panahon ng marami tayong pigati, o make it simple, sa panahon na marami tayong problema, kulang tayo sa mga maaring financial, maaring kulang tayo sa emotional comfort, kaya pa ba nating ipaglandakan ang pag-ibig ng Panginoon? Yung naandyan na tayo sa pinaka-troubled time. Actually, sabi nga ni Sister Sha, yun na yung time na alam ng Panginoon na yun na ang huling buhay niya. Pero sa kabila ng kanyang huling hininga, hindi siya tumigil para mangaral at tanggapin na isang makasalanan na humingi ng tawad. So, ang ganda na experience ng ating Panginoon. At ito ang gustong makita ng ating ng Panginoon sa ating mga kabataan sa ngayon. Paano tayo mabubuhay bilang Kristiyano na tapat hanggang sa ating huling hininga? Okay, so punta po tayo sa second question. Meron po dito na, sabi daw po sa sulat ni Ellen White, why Jesus planted His cross midway between earth and heaven? At sinabi niya, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Ano bang ibig sabihin nito, Sister Sha? Bakit kailangan nasa gitna ng langit at ng lupa, or heaven and earth, yung cross na kanyang pinagpakuan? Ito ba ay may kahulugan, Sister Ayan. Sha? So, maganda rin po na kung saan sa panahon kasi ngayon, a lot of people actually, when they see the cross, they really are reminded about, about Christ, about the crucifixion of Christ. So, kaya yung iba parang cross, pero sa atin kasi as Seventh-day Adventists, we don't use the cross sa mga emblem natin, no? Kasi parang it's not about the cross alone that we're looking, pero si Jesus Christ, yung kanyang buhay talaga. But of course, the cross, sabi nga po na kung saan, bilang makasalanan, we know that sin has separated us from the love of God and from the righteousness of God, na kung saan ang kasalanan talaga ay humiwalay sa atin. And then Jesus Christ should put the cross as the mediator, so that when Jesus Christ would be in heaven, we will be looking up as well. Diba sabi, that's why when He's lifted up, so tayo po mga makasalanan, when we look up, we can see na merong kaligtasan, na ang cross na ito ang siyang nagbigay daan para sa mga makasalanan, na kung sila titingin sa cross, titingin kay Kristo, sila ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. So kahit gaano tayo kasama, that's why the cross is a remembrance of God's salvation. Hindi lang siya because of His death. Sa iba kasi parang, di ba, they use the cross na parang kasi dyan siya namatay, no? But then sa atin, it is about the salvation alone. When Jesus Christ was on the cross, it was about His blood talaga na nagbigay sa atin ng karapatan upang makarating sa langit na bayan. So sa atin, kahit nga kay Moses na yun sa time, di ba, sa disyerto, tumingin talaga sila sa sa tungkod din ni Moses, kasi talagang we have to look to Christ. So kaya sa akin po, Sister Ye, mahalaga ang cross. Kaya nagtataka ko sa ibang iglesia na kung saan, sa mga kabataan, yung cross ay wala nang parang symbol na lang siya, no? Wala siya talagang kahalaga, na parang nakalimutan na rin yung great pain at saka yung salvation at sacrifices na binigay ng Panginoon para sa atin. So sa iba, cross is just like a symbol. Pero po sa mga kabataan natin, sa ating kapanahunan ngayon, dapat we have to think clearly and deeply na kung saan sayang sacrifice ng ating Panginoon. If we just miss na kung hindi po tayo titingin sa cross ng Panginoon, ay talagang mawawala pa tayo. Kaya napahalaga po ng yung mediator, yung sa gitna talaga. Kasi yung separation ng langit at lupa talagang malayo, no? Yung kabanalan at mga kasamaan ng tao ay talagang naghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, so thank you, Sister Sha. So magdadagdag din po ako. So kaya naman po yung itong cross na ito ay nilagay between the heaven and the earth para siya ay mag-unite, na kung saan tayo mga tao ay hindi tayo pang habang buhay. Tayo ay may limitasyon, tayo ay limited. Pero alam naman po natin na ating Panginoon
ay unlimited or infinite. So meaning to say, wala siyang katapusan, wala siyang pasimula, at kung hindi siya mamamagitan para sa atin, hindi po tayo makakaabot dun sa luklukan ng langit kasi nga po, tayo ay corrupted beings. Pero, dahil sa mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, kaya nga yung kantang 2 times your mind, isipin mo, after niya tayong gawin, tayo ay nagkasala, pero tayo pa rin ay kanyang tinubos. So minsan nga, may mga joke tayong naririnig sa ating mga tagapangaral na kung ako yung Panginoong Jesus o di ba, naglikha ako ng isang creature o si Adan nagkasala, abay papatayin ko na lang. Gawa na lang ako ng bago, di ba? Kasi ano naman kaya ko mag-create ng another individual. Pero dahil nga yung pagmamahal ng Panginoong Jesus ay hindi lamang natapos sa kanyang paglikha. Meron lagi silang plan B. Meron pa sigurong C or D, di ba? Kasi nga alam ng Panginoon kung anong kahinat na ng tao, pero hindi niya po ito kagustuhan. Since we have free will, tayo po ay may kakayahan na magdesisyon kung anong mangyayari sa ating buhay. Ngunit ang Panginoon, alam niya na magkakasala tayo. Kaya siya mismo, di ba, ang angels nga nag-volunteer, parang, bakit Panginoong Jesus, iaalay mo yung buhay mo doon lang sa nilikha mo? So parang minsan may ganito mga magulang, no, sorry to say, anak lang kita, mga gayang term. Bakit sasagusan? Ginawa lang kita, wala kang karapatan. Pero alam niyo po bang ating Panginoon, hindi tayo sinumbatan. Yung pagmamahal niya, kasi created parang pag may ginawa tayong isang bagay, minsan, para sa atin, best yon. Pero minsan nilalait yun ng iba. Ay, hindi naman masyadong maganda drawing. Pero sa'yo, dahil created mo yun with all your heart, with all your mind, lalo na kung create tayo ng Panginoon, perfect tayo sa kanyang paningin. Tayo ay walang kapintasan. At gusto niya, yung perfection na kanyang ginawa, yun din ang dadalhin niya dun sa langit na bahay. Kaya kung hindi nag-mediate ang ating Panginoon, wala tayong karapatan or chance na makapunta rin doon sa langit na bayan na kung saan perfect beings lang ang pwedeng makapasok doon, Sister Sha. Tama po. Okay, so punta na po tayo sa ating kasunod na katanungan. Sabi daw po dito, merong kinote si Ellen White at ipaliliwanag natin. Ito medyo malalim, yung salitang yoke. Sabi daw po dito, can you explain what Jesus Christ has said that His yoke is to be the way, means by which Christian life is to become one of pleasure and joy. So kung tayo po yung magba-background check, ano ba yung yoke? So, tiningnan ko sa dictionary, ito yung, kung meron kayong, kung may nakita kayong kalabaw, o kung nadadalaw kayo sa farm, yun yung nakalagay dito na parang sa likod, kahoy, nakasukbit sa likod, and then yun po ay naka-attach dun sa kanyang hihilahin mo sa pag-araro. Pero ang sabi ng Panginoon, Sister Sha, ang kanyang yoke daw ay hindi mabigat. Kung i-imaginein mo yung kalabaw na nag-aararo, hindi ba kayo nahihirapan? Di ba yung kanyang likod ay bumubukol dahil sa strength na kanyang inire-release habang siya ay nagtatrabaho. Pero bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang kanyang yoke ay hindi mabigat? Ano bang ibig sabihin niya? Ito ba kapag yung yoke ba ng Panginoon, hindi na tayo mabibigatan? Ano bang positive effect na makukuha natin kung papalitan natin? Kasi yung yoke ng kalabaw or baka habang nag-aararo, yun dun yung puwersa nila, yun yung pinaka-power nila para ma-carry nila yung kanilang mga pabigat sa buhay. So ito, para bilang Kristiyano, ito yung ating mga pabigat. Pero sabi ng Panginoon, yung kanyang yoke na gagamitin sa atin, ito ay hindi pabigat. Ano ba ibig sabihin yan, Sister Sha? Ayan, so actually we can see it in two perspective, So in the other perspective, yoke is always what we call burden. Mga pagsubok, problema, na lahat talaga, di ba sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Now, how can you identify, kasi metaphoric, na parang, paano mo nga naging magaan ang yoke ng Panginoon? Kung sabi mo ngayon kalabaw, yung yoke niya ay mabigat, kasi pag hindi siya magdadala ng yoke, wala sanang bigat, Pero makita natin, while this Carabao actually ay habang pinupul niya yung yoke na to, lalo siya nagiging mas malakas. Lalo siyang nakikita yung pakinabang ng isang kalabaw. Kasi no purpose niya Diba? Hindi binigay yung yoke sa kabayo, hindi binigay yung yoke saan? Sa ibang uri ng hayop, kundi talagang sa kanya, yung malaking mga hayop, yung kagaya po ng kalabaw, and that is really to work in the field. Kung makikita pa natin, when we look at the perspective of men, ang yoke ay pabigat talaga ito, pahirap. Kaya diba sa totoo, sa dami nating problema, bakit nasabi sa atin na ang yoke ng Panginoon ay madali at ito, at the end of the day, it will bring us joy and pleasure.
paano naging joy at pleasure sa ating pamumuhay ang mga parusa. 'Di ba? So sabi nga ni Sister Yay kanina, the cross will give us everlasting life. So sa atin, sa buhay natin, kasi sa akin kasi parang we cannot appreciate the cross if we don't experience burden. Hindi po natin sa mga kabataan po, no, you cannot appreciate yung mga bagay na gusto ninyo kung hindi nyo talaga pinaghihirapan. Di ba? It's easy for them na bilan mo ko ng ganito. Sa mga kabataan, madali na makuha ng grade ngayon. Maka-Google ka lang ngayon. Thank you, Google. Thank you. Ganyan yung mga kabataan. Pag may homework, it's so easy. Unlike before talaga, bago ka makagawa ng mga homework or projects, kailangan paghirapan mo to, Sister Ye. Si Sister Ye po magaling mag-aral yan eh. Very faithful yan sa pag-aaral. So ako po hindi. Parang wala akong pakialam kung anong grades ko dati eh. Dati parang naalala ko mag-experience. Halimbawa, papagawin kami ng teacher namin ng essay. Halimbawa, basahin ng libro, magbigay ng summary. Ako po talaga binabasa ko. Si ate siya, na-amaze ako. Tapos agad, kinokopy niya lang pala intro at conclusion. Bakit niya babasahin? Ako po, kung ano yung sinabi ng teacher, kung halimbawa 20 o 4, talaga pong I faithfully read. Parang naisip ko, parang gusto ko na nang gayahin si ate siya. Ako po talaga hindi. Walang yoke sa kanya. Parang ayoko talaga ng yoke, no? Hindi ko talaga siya na-appreciate. So parang siguro, but then, in the reality, everybody, kahit po gaano kayaman, kasi many people will say na parang mayaman yan, walang problema. No, it's not about like that, na kung saan talagang lahat ng nabubuhay ay nakaranas ng iba't ibang struggle sa buhay. Jesus Christ alone was faithful, blameless, righteous when He was on earth, yet He experienced yung yoke na napakahirap, no? And that yoke na kanyang dinanas, yung kanyang, sabi mo nga, yung pagpalo sa kanya, pag-alipusta sa kanya, pagdura sa kanya, paglalakad niya ng hubad, hari natin, no? Pinahiya, minamak nila. And imagine mo kung gaano yung hirap na pasakit sa puso ni Kristo. Di ba ang sabi nga, ang pagkamatay ni Kristo ay hindi yung mga parusa sa kanya, kundi yung broken heart, na kung saan ito ang resulta ng kasalanan. Di ba? Na kung saan sabi niya nga sa kanya, Ama, Aba, why have you forsaken me? Kung madali sana yun, hindi niya sana sinabi na, ay, ang dali lang palang mamatay, kaya John Lloyd, ang dali lang pala. Pero hindi, it was so hard, it was so painful, hindi natin na-experience. Na kung saan, kung tayong nanonood lang, hinahati yung puso natin, paano pa yung yoke na kineri niya just to save us, for us to be saved. Kaya totoo na ang kanyang yoke, ito daw mahirap. Kaya kung tayo naman nakaranas ng yoke o yung mga pinadaanan, ayaw ko ba, Sister, ikaw ba, may mga yoke ka bang dinadala ngayon na mabigat, na nakakakuba? Yan, minsan parang sawang-sawa ka na, ate, no? Parang gusto mo nang iwan lahat eh. Parang ayoko na talaga, I'm so done. Ayoko na ng ganito. Parang bakit walang katapusan, no? Pero may natin sa mga kabataan, madali sila kasi very sensitive. Yung emotional. Yung very emotional sila ngayon na very simple na sabi mo lang, oh sister, bakit ganito? O bakit ganyan ang suot mo today? Dapat hindi ganyan yung pagkata mo kanina. O dapat ganito. Napaka-sensitive nila. And then, akala nila yung ganung pagpuna, to destroy them. Kaya ang hirap nila ngayon, ayaw ko ba kung ako kasi nahirapan din ako ng karakter ng kabataan ngayon. So, dapat ikaw na yung nag-a-adjust, hindi na sa nag-a-adjust para sa'yo. Pero pag sabi mong paghihirap, ang kabataan ngayon kasi, Sir Ye, then they have to be enlightened also, no, na ang kalang dinaraan ng mga struggles ay paraan para sila ay lalong mas maging matatag sa kanilang pananampalataya. Lalo yung nakakaalam ng katotohanan, no? Pero nakakalungkot na mismo nakakaalam ng katotohanan ng mga kabataan natin ngayon, siguro yung root talaga nung kanilang background sa family, kung paano nakilala ng pamilya ang Panginoon, kung paano tinitreasure ito. Malaking factor, Sister Ye, kasi ang mga kabataan ngayon, kahit po sa bahay, no? Gumising ka ng maaga, palate-late ka. Di ba? Ang hirap, Ate Eliza, no? Kasi parang niisip nila, yung mga ganun na parang hindi na makita yung sacrifice din ng magulang. So iniisip na yung yoke na dinadanas nila ay parusa. Kaya yung iba talaga, they end up killing themselves. Ba't ako magpapakahirap? Pwede naman palang mamatay ka agad. So parang sa kanila, yung anxiety, depression, konti lang eh. Hindi lang mapansin ng magulang, busy mga magulang ko, kina-stress ako, nadidepress ako, lang kausap sa bahay. Di ba? Wala naman sila panahon sa akin eh. Kasi puro sila trabaho. Pag wala ka namang trabaho, si mama naman walang pambili ng gato, nakadistress. Ano ba talaga gusto ninyo? Magtrabaho kami, hindi kayo magtrabaho. Pag provide kayo, ayaw ninyo. Pag pinapansin kayo, pag di kayo pinapansin, si mama kasi lagi ako pinapansin sa bahay. Yung isa naman, nakastudyante, si mama kasi hindi ako pinapansin eh.
Ano ba talaga? Pansinin, ayaw. Pag pinansin, ayaw din. Pag hindi pinansin, so yung mga kabataan yun, very sensitive in emotion. So hindi ko po alam pa paano yung yoke sa kanila, Sister Ye, kasi siguro sa atin, in maturity, naunawaan natin. Pero at their age, very, very, crucial yung salitang yoke sa kanila. Kasi ang alam nila, pag nahihirapan sila, parusa. Depress sila, kasi nasabihan sila, verbally abuse sila. Di ba? Ang hirap. Sabihin mo lang na parang hindi ka naman matalino. Na-depress ako. Kasi so, yung mga ganun. I don't know, pero sa akin po, no, when it comes to yoke, depende po ito how they will foresee the yoke. Pero sa atin sa Panginoon, ang yoke na binibigay sa atin ng Panginoon, pag hindi na po natin kaya, kaya Ate Sally, kung may mga yoke kayo, Ate Grace, Ate po mga kapatid sa tahanan ngayon, no, if you have that yoke, and that is heavy, God and Jesus Christ said, di ba? Sabi niya, give that yoke to me and I will make your yoke easy and not heavy. So parang ano man pala ito kabigat, Sister Ye, hindi tayo makukuba. Diba? So parang if we give it to the Lord, we give it to the Lord kasi ang kanyang yoke na dinaanan ay mas matindi pa. Pero para po sa ating joy and pleasure sa langit na bayan. Amen. Actually, ang observation ko, yung mga kabataan natin ngayon, hindi kasi sila nakaranas ng mga hirap. So para sa kanila, konting hirap lang, hirap na. Iba na yung adjective nila ngayon. Sa atin parang noon, sabi nga ng asawa ko kahapon, nag-uusap kami sa motor. Dati, naglalakad lang siya. Mula sa Area E, wala pang tulay doon. Wala naman silang baon. Diba? Gumugutom siya. Ang mahalaga lang po sa kanila makapasok. Pero ngayon, pag hindi mo nabigyan ng extra allowance, hindi na papasok na stress, na hindi kasi po naanawaan ng kabataan kung anong sacrifices ng ating Panginoong Hesus. Siguro kailangan din yung mag-refresh. Ako po kasi sa aming tahanan noong nag-pandemic, gusto ko mamulat si Alex sa mga totoong nangyayari sa sanlibutan. So, ang ginagawa namin, dahil nga nag-stay lang kami sa bahay, nagpi-play kami ng mga YouTube programs sa documentaries na kung saan yung isang bata, parang nabali yung isang pencil, wala na siyang magamit, umiiyak siya. Wala siyang uniform, wala siyang tsinelas, nakapaalang. Pero bakit sila nagsusumikap mag-aral? Naglalakad ng malayo, yes, mabago yung kanilang buhay. Pero yung mga kabataan ngayon, very sensitive. Try nyo rin dumalaw sa mga probinsya. Tingnan nyo yung mga kabataan doon. Mag-donate kayo ng mga gamit nyo. Makikita ninyo na ako pala ay pinagpala ng Panginoon. Kaya dapat ako'y magpasalamat sa aking mga magulang. Tama si Sister siya, no, mga kabataan eh. Kasi busy parents ko, walang time, kaya na-stress ako. Pero pag wala namang maibigay ang magulang, wala namang kaming makain, walang trabaho, magkakasama nga kami, gutom. Parang minsan hindi namin alam kung saan kami lulugar. Kasi ang mga kabatang to, hindi sila na-expose sa kung ano talagang reality ng buhay. Minsan, try nyo rin mag-hiking ng survival para maranasan ninyo yung pagkulo ng tiyan ninyo. Ako po kasi naranasan ko yung 3 days. And I think parang 3 days na nag-survival po kami sa Maragondon. Kami po ay walang dalang pagkain. We have to survive from the nature only. So, kailangan mo talagang humanap ng makakain. So, yung aming tubig ay buko. And first time ko po nakatikim ng spring of living water. Fresh water. Yes, galing talaga siya sa bato. Maliit, oo. Lumalabas yung tubig. Tapos matamis-tamis po ang lasa. At ang kinakain namin, bayabas, mangga, kung ano po yung nasa nature. Naalala ko si Kuya Alan nung malakas pa. Siya po ay cheater. Nagdala po siya ng canned food. Bawal yun. Tapos sabi, tawa siya ng tawa. Ako may pagkain ako, kayo gutom. Pero anyway, ang ibig kong pong iparating sa mga kabataan, huwag tayo laging tumingin sa dark side. Huwag tayo laging nakatingin sa negative. Kasi meron pa palang mas hindi pinagpala or hindi pinagpala. Parang hindi maganda ang kalagayan sa ating buhay. Why don't you try to reflect? Ako kasi, tama sister siya. Ako ba, hindi ko nararanasan? Of course, I do. Everybody does, I think. So, pero, ako po kasi very prayerful. Kaya sinabi nga ni sister siya, sabi niya, kayo ba laging nananalangin? Ako po kasi very prayerful ako, hindi ko po ito pinagmamalaki, pero lagi pong sinasagot ng Panginoon ang aking mga panalangin in a positive way, kasi meron namang no, may wait, at saka meron namang yes. Pero alam niyo po, kung kayo po kasi ay may Panginoon, kahit sobrang bigat na inyong nararamdaman, sabi nga ni ate siya, paano ba magiging joy and pleasure? Eh kapag sinabi problema, burden, paano ba naging joy dyan, Lord, yung problema? Yes. Paano ba naging pleasure yung problema, di ba? Kasi po ganito
ganito yan, itong mga nararanasan natin mga kabataan, ito'y temporary lamang. Minsan nalulungkot kayo kasi hindi na kayo na-crush back na inyong crush o nakipag-break naman na inyong mga boyfriends or girlfriends. Hindi po end of the world. Ang Panginoon po nag-iintay dun sa langit na bayan. Yun po yung joy and pleasure na ating iniintay. Huwag lang po kayong bumigay. So sa mga kabataan na medyo na-stress na, dahan-dahan lang. Ayusin natin ang ating buhay, ibigay natin sa Panginoon at lahat ng burden. Yung bang, Sister Shano, balik tayo sa karanasan ng Biblia. Sino dito yung sinusunog ng buhay pero kumakanta sa Panginoon? Si ano? Yung pinakukuluan ka Si sa John. mainit na mantika, so pumuputok-putok yung balat mo. Pero hindi siya namatay, nagpupuri ka sa Panginoon. Diba? Kung i-reflect natin mga kabataan yung ganitong pangyayari, siguro may isip natin, yung yoko pala ngayon, pinagaan pala ni mami at ni daddy, kaya Oo. dapat maging ano pala ako, pasalamat. Thankful, Hindi tayo laging complain mga Oo. kabataan. Pero kasi ang, Yes, Sister Shah. minsan kasi yung sa yoke, yun din minsan ang mali sa ating mga magulang, that we provide everything naman. So minsan, hindi natin mabablame yung ating mga anak if they would ask, kasi yun yung pinaranas natin sa kanila. Tapos kung naiinis na tayo kasi na naging brat or naging, depending na dun sa binibigay mo, nagagalit tayo sa mga anak natin. Pero sa totoo lang, this is how we raise them. This is how we train them. Kaya mabuti po yung mga magulang na talagang wala, na meron, pero hanggang enough para manawaan ng mga bata at na-appreciate nila yung kanilang pagkain. Para yung mga kabataan ngayon, pag ang ulam tuyo, ang kaharap po ay cellphone, Ate Ayesa. Ano po nakalagay sa cellphone? Mukbang. Kasi kato yung ulam nila, masarap kasi mukbang ang pinanonood. Kaya pag gusto nila kumain ng buffet, ng sangyup, panoorin nyo nila po, ayan, manood ka. Isipin mo na lang, kinakain mo yan, So, ganyan po ginagawa ng mga kabataan minsan ngayon. Kasi hindi na naranasan. So, pag yung wala talaga, mas na-appreciate nila, masarap nila yung ulam namin. Kasi ito lang yung nakayanan at may talagang yung love nandun. Kaya po yung yoke natin, totoo po na kung saan, maging physical man ito, mental, emotional, spiritual. Kasi talagang ang kaaway ngayon ay malakas sa kung saan talagang gusto yung mga kabataan natin ay talagang sirain ang paniniwala sa ating Panginoon, sa kanyang salvation, sa power of the cross. Diba? Kaya dapat tayo po, ang mga magulang ay, kung may marami tayong yoke, huwag na natin iparinig sa mga anak natin kasi awang-awa sila sa atin. Sana, hindi natin matutulungan din sila. So yung mga anak natin nagsasabi ng mga burden, pakinggan natin sila para ma-appreciate nila na meron naman pala, it will be easy. Kasi we pray for them, we listen to them. So mahalaga po ang communication para mas maunawaan nila yung living experience with Jesus. Amen. Okay, so magdadagdag ako kasi yung asawa ko, mahilig manood ng Tagalog movies yan. May napanood ako, nakasabit yung toyo. Napanood niyo ba yung tuyo? Oo, okay. Tapos dapat isang singhot lang. Tapos susubo ng kanin. Pero masaya na sila doon, Ay, yung sinasabi ni Sister siya, nakakain kayo ng toyo. Paano yun? Pag dumalalawa ang singhot, may palo. Dapat isang singhot kasi meron pang bukas aamuyin pa nila yung Brother Jando, yun pa rin yung kanilang hindi ulamin aamuyin, sabay subo ng kanin. Hindi yun naranasan yan mga kabataan, so dapat pasalamat kayo sa inyong mga magulang. Kasi itong mga senaryo na ito, medyo nakakatawa, pero may totoong implikasyon to sa ating buhay. Hindi po lahat ng bata na nakikita nyo ay nakakain po ng 3 beses sa isang araw. Totoo yan. Minsan wala silang ulam, minsan may napanood akong documentary, yung ang gatas ng bata ay kape. Tinitimpla sa tubig kasi wala silang pang tustos. Tapos, ang gagawin nila, noodles na lang maghapon yon. So, titiyap-tiyapin pa yung noodles para makaabot ng hapunan. Puro kanin na nga Yes, kinakain. puro kanin, puro carbo. So, kulang Imagine po natin, sila ng nutrients. Kaya mga kabataan, tayo, yung mga problema natin, yan ay madali kung ibibigay natin yan sa Panginoon. Amen. Sabi nga, wala tayong problema na hindi masusolusyonan. Basta, ang Panginoon ang nating laging gabay. Ang problema kasi, pag may problema tayo, panay tayo sinisend sa kaibigan, ay kasi yung mami ko ganito, alam niyo po ba, ang kaaway, nababasa yan, ay ito pala kahinaan mo, dito kita titirahin. Tulad ng sinasabi ko lagi, ang kaaway ay parang leon na umuungal, naghihintay lang yan na masisila. Huwag niyong bigyan ng chance ang kaaway na kayo ay masila. So maging maingat kayo sa pananalita, sa inyong mga kilos, kasi baka yan ay gamitin ng kaaway para kayo ay mapabagsak bilang kabataan, at hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Habang tayo ay mayok, kailangan daw tayo ay may saya at may
pleasure. So, enjoy nyo kung may problema kayo kasi pagka wala kayong problema, matakot na kayo. Nasa Panginoon pa ba kayo? Bakit parang, wow, wala na akong Everything is problema. fine, Everything is no? fine, very healthy. Tanong-tanong nyo rin sa sarili, nasa Panginoon pa ba ako? Baka wala na. Kasi ang mga yoke na yan, iyan ang magpapolish sa atin para tayo ay makapunta dun sa langit na bayan. How much more sa huling kapanahunan kung sa harapan ninyo ang mga magulang ninyo, tanggalan ng mata, tanggalan ng kuko. Sa harap ninyo, yung inyong BFF, di ba, kailangan nyo i-deny ang Panginoon, kailangan mag-sacrifice ng isang arm. Kayo ba ay tatayong matatag para sabihin natin sa Panginoon na ako ay naging faithful sa iyo hanggang sa huli kong hininga? Yan ang malaking challenge sa ating mga kabataan. Tsaka Paano tayo ano po, tatayo? no, Yes, Sister Ye, Sha. dagdag ko na rin na in reality talaga, the world is not kind. Sa bahay niyo lang po feeling niyo because you're in the comfort zone. Pero our Christ actually is preparing us not inside our comfort zone eh. In the comfort zone, you can complain, you can ask, you can do this, you can do that. But away from your comfort zone, the reality is the world is not kind. Kaya yung mga yoke na ito nararanasan na ating mga kabataan, magantay pa po kayo. Because once you finish your schooling and once you face the world, you cannot imagine yung mga paghihirap na dinadanas din ng inyong mga magulang ngayon. Mula sa pag-apply ng trabaho, mula sa pag-interview, mula sa pagta-travel, mula sa mga pagsubok. And you cannot be a student anymore. Sabi ko, mas masarap maging estudyante. Ate Ayesa, bakit? Kasi pag estudyante ka lang, mag-aaral ka lang, may baon ka, may pagkain ka. Pag ikaw na po lumabas ng trabaho ng bahay, pagka-graduate mo, lahat ng responsibilidad ay magiging sayo. So we're training our young people to experience the yoke kasi yung paglabas nila, yung yoke na dadanasan nila ay mas matindi pa sa dinadanas nila ngayon. Okay, so thank you po. So punta po tayo sa next question natin. Dito po ay may kinote si Ellen White na bakit daw Christian fellowship is very important to our youth. Kasi nakikita natin, ako minsan nalulungkot na ang ating kabataan sa church ay biglang nawawala. Yun nga po, according sa research, mas marami po yung mga kabataan na 20 to 30, almost 40 years old, ay nawawala sa church. So bakit nga ba sila nawawala? Ano bang kahalagahan ng Christian fellowship sa ating kabataan, Sister Sha? Ayan. So, maganda no kasi una-una sa about living experience with Christ and then the cross. Ang tanong naman, ba't nga ba nawawala ang mga kabataang ito? Siguro when it comes to sa Western countries, mga ganyan, normally po talaga, or typically, ang age po ng 20 to 30, sila po kasi ang mga working talaga. So sa kanila yung fellowship ay hindi na nila minsan na-appreciate kasi may trabaho din talaga sila. At sa ganung edad din po, yung kasi bibihira po yung kabataan ng 20 to 30s na talagang nag-stand sa faith. Talagang sa kanila, mas priority na rin career. Kasi career-oriented na yan. Pati ng 20 to 30, they're looking for their career. They are establishing their career. So, nangyari dyan, mahirap maghanap ng trabaho, Sister Ye, nang walang sabat. So, it's yung dilemma ng ating mga kabatan. That's why but nakalungkot kasi, hindi talaga nila pa ma-stand. Pag Sabat, dapat walang trabaho. Pag Friday night. Kaya mahirap din kapag mga call center and Sister Yen, no? Kasi pagdating ng call center, pag panggabi ka, Friday night, and that's also Sabat. Friday to Saturday morning. Tapos makasimba rin tayo. Pero makita natin, no, na it is also the struggle na mga kabataan natin to find job talaga which is suited na wala sanang Saturday. Kaya minsan naman nawawala sila. It's not because of the young people also, but also their parents, Sister Yen. Kasi imagine yung AY natin, no? The youth will be in the church, pero yung mga nanay wala naman sa church. How can you invite the youth to stay in the church if even their parents are just at home at nagpapahinga? So mismo yung mga magulang is the best example or the models of our parents. Kaya kung ating mga magulang ay nakikinig ngayon, if you want to let your children to be in the church na hindi mawala sa church, kasi totoo po sa study talaga, yung edad na to ay very crucial na pag-alis sa iglesia. Hindi dahil natisod sila. Not because of that. Kasi maraming maganong connotation na mali, no, Kuya Janet, sabi nila, nakakatisod ka sa iglesia, masyado ka sige perfect, masyado ka mas standard. Actually, hindi po yun. If you ask for them, hindi naman talaga reason nila. Sabi nila, natisod ka sa kay Sister Ya, kay Sister Sha, kay Sister Ye. Patanong mo naman sa hindi po dahil doon, Sister Sha, I'm sorry, hindi pa ako natisod sa'yo. Ba't ka umalis? May mga issues pa ako personally.
Di ba? So, hindi natin, ginajudge natin na yung, kaya sila umalis dahil sa mga kapatid sa iglesia. But if you ask them personally, it's about their personal struggles when it comes to work, when it comes to their identity, when it comes to the, influence of the other. Hindi lang siya sa loob ng iglesia. But then, it is very important, kaya po sa atin, the meeting alone in the church is very important, kaya John Lloyd. Kasi ito yung time na lahat tayo ay pare-parehong naghahanap ng kagalingan sa ating mga makasalanang pamumuhay. We don't come to church because we are perfect, but we come to church because we see the grace of God to celebrate Saturday and to remember God's mercy sa ating lahat na tayo ay may time to worship. Kaya po mga kabataan, you grab the chance of coming to church. Bakit po, no? It's also part of learning. Ito yung uri din ng education na pag-aaral sa loob ng iglesia. Dahil darating ang panahon, Sister Ye, but they will be looking for the church. They will be looking for the place for them to worship. But the government will stop our worship service. Sana po tayo magkikita-kita. Tapos sabihin nyo pa, nung pandemic, di ba? Kaya during the pandemic, yung mga kabataan ako, sana mag-open na ang church. Nung nag-open ang church, wala pa rin naman sa church. Tapos yung pandemya, di ba? Pero ayaw pa rin natin pumunta sa iglesia. Bakit? Online na lang kami. Pero nung may pandemya, sige, sana magbukas na, pag-pray natin, mag-open ng physical church. Pero nag-open ng physical church, ayaw pa rin natin umattend sa church. There's something wrong. And the problem is not the people in the church. It is our personal choice. Kaya po hindi po natin dapat sinisisi ang ibang tao pag natitisod sila o maalis sila. Kasi yung mga taong minimension natin na natitisod sila, natitisod din sila. Yung mga taong ginagamit natin na parang reference natin, ba't natisod to? Kasi ito siya, kasi ganito siya. Hindi ba natin alam na yung mga taong yun ay nasasaktan din, thinking na hindi din nila alam bakit ka umalis. Pero in reality, it is your personal choice. Sa mga kabataan, during our choices, ang mga yoke na to, kung how do we, sabi nga ni Sir, paano ba natin to hinaharap, yung mga pagsubok? Lagi po natin iisipin, we cannot blame other people if we lose our faith in the church, also in Christ. Bakit? Kasi po, it is your personal choices. Kaya mahalaga po yung choice, yung pagpili natin. Hindi yung i-blame natin sa iba. That's only we just blaming other people to justify our mistakes. Yun po yun. So medyo, pero po totoo na dapat we gather together, we know each other, kasi we are family. Sa langit naman, sino kasama natin, tayo magkikita-kita sa langit na bayan. And we have to appreciate each other. Kasi sa langit, Ate Sally, yes, Ate Grace, Ate Ye, ganyan, di ba lahat, di ba, Janoy, nandito tayo lahat, para amen, di ba? So napakaganda po that we support each other. Okay, so thank you Sister Shang. Kasi nga po, 'di ba? Sa langit mag-worship din tayo. Kung dito hindi tayo nasanay, wala pong online doon, physical lang po tayo. So kung tayo hindi nasanay ng fellowship, paano tayo mag-fellowship sa ating Panginoon? That's the biggest question. Yun nga sabi ni Sister Sha, napakahalaga na dapat we should not miss any church meetings services, or church services kasi ito po ay magpapalakas sa bawat. So for example, may mga kabataan na ang yoke nila ay hindi makahanap ng trabaho, gawa ng Saturday. So pwede tayo magkaroon ng sharing sa mga kabataan para naman maibsan or ma-comfort sila sa kanilang mga nararamdaman. At the same time, huwag nyo laging sasabihin na, ay natisid ako kay ganito, ganito. Naintindihan po namin, pero alam nyo po ba, ang kaligtasan natin ay individual. Like kung sinasabi sa anak ko at sa kabataan na tayo ay umiidad. Ngayon 12 ka, bukas 13, sa sunod taong 14, 15. And then, you can decide for your own. Pag dumating ang Panginoon, hindi ka po maliligtas ng iyong pamilya. Hindi ka po mahihila na iyong nanay or tatay na very faithful. Tayo po ay may individual salvation. Kaya dapat, kung ano man ang ating mga yoke ngayon, ibigay natin sa Panginoon para siya naman ay tumulong sa ating ito'y maging light. Para maging pleasure naman. So, alam ko maraming kabataan, struggle talaga ang Saturday. Ako din po, na ako'y kabataan, isa rin po yan sa naging mga struggles ko. Pero ako naniniwala na bakit hindi natin try makipag-usap, diba? At gagabayan tayo ng Holy Spirit. Halimbawa, let's say natanggap tayo sa trabaho pero may Saturday. Pero kung kaya naman natin makipag-usap na mawalan tayo ng Saturday, at kung hindi talaga pumayag, it's time for us to resign. Yes, huwag natin hayaan na may mga naririnig kasi ako na, kasi wala naman tumatanggap sa akin na kumpanya na walang Sabado. Kasi nga, binigyan mo ng limitasyon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero ba, Sister, when you work before, have you experienced na parang the boss also ask you na kapag hindi ka nagsabat, I would rather, fire you or stuff?
Okay lang. Hindi ako Hindi mo masyado na-experience yan? Hindi. Kasi nga sabi ko kanina, I'm very prayerful. So, normally naman, dinidinig ng ating Panginoon. Sa halimbawa, katulad sa school ko na pinag-work kasi hindi naman sila Adventist. So, may mga Saturday classes. So, sinasabi ko na hindi po ako makakapasok ng Saturday. So, bahala na kayo kung minus or whatever. Basta hindi po talaga ako papasok. Kahit na po na ako'y high school students, hindi rin po ako pumapasok ng review po ng Saturday ng NSAT ata yun, if I'm not mistaken. Pero alam niyo po, ang pagpapala ng Panginoon ay naranasan ko. Naging top 1 po ako ng 4th year. Tapos nagulat yung advisor namin kasi kahit di ako umate ng review, ang tataas po ng aking grade. So, yung top 1 po doon sa section na yun ay nawalan siya ng top kasi gawa ko na pumasok sa section na yun. So, what I'm saying is, ako po yung section 1. Kung kayo po bilang estudyante, hindi yung mapanindigan ng araw ng Sabat, lalo na Paano po kung pa? trabaho. Ako kasi Pero parang na yan, mahirap yan. Pero habang nag-aaral kayo, you have to stand for your faith. Oo. So, nung ako po yung nag-aaral, ako yung section 1, dahil nagkaroon ng computer, so nagkaroon ng section 1 to section 6, magkakaroon ng computer class, Saturday. So, I need to give up yung friendship ko. Mahirap po mag-give up ng friends nyo mula first year hanggang third year. Tapos, lilipat ka ng section 7 for the sake of the Sabbath. Oo. Dahil ayoko mag-computer class kasi nga Sabado. So, lumipat ako ng section 7. Ano naman kung wangta ako, di ba? Or Oo. alone ako. Anong Panginoon naman ang kasama ko? Wala akong masyadong pakialam. So, nung napunta ako sa section 7, hindi ko akalain na ako rin pala yung magta-top 1 doon. So, pinagpala ako ng Panginoon kasi nga, inuna ko yung kanyang kalooban. So, sa mga kabataan, huwag yung masyadong seryoso yung pag-aaral. Oo. Teka lang, parang kasi ako nung nag-aral, di wala akong top. Parang kasi una-una, hindi talaga ako mahilig mag-aral. Parang actually, I decided na parang I just live, as simple as it is. Yung parang life ko, parang, sige lang, cute-cute lang sa school. Parang, hi ma'am, hello. Ganyan na po talaga. Parang I never put talaga na parang I was so stressed kasi talagang, she's very competent daw. Competitive yan pagdating sa school. Minsan na-experience ko, sinira ko yung project niya kasi ang kulit niya. Parang kulit ako sa kanya, so sinira ko talaga yung project niya. Iyak talaga siya. Wala akong magawa, sira na, no? So, ang ginawa ko po, when I was also working, siguro pagka-graduate ko ng high school, siyempre hindi pa kami ganun wala talagang pang-support pa sa school, sa AUP, kasi nga lahat kami sunod-sunod nag-aaral. So I decided to work sa SM. SM, SM Harrison. Harrison. Wala pang Bacoor, wala pang Pala-Pala yan. May gosh talaga, mga kapatid. So yung travel ko araw-araw, no? At that time talaga, may Sabat, parang umiiyak ako. Parang kasi sa SM po, parang twice a month, may Sabat, ganon. Tapos napasok ko ng Sabat talaga, tapos pero alam mo yung guilt feeling talaga na parang, pag namatay ako ngayon, talaga sa impyerno ang punta ko, ganyan talaga. Kasi ko, Lord, mo naman ako mamatay muna ngayon, ganyan. Kasi, for 4 months talaga hindi ko po ma-take na nag-work. Tapos nagtago po ako, baka may 7-day Adventist na nag-shopping ng Sabado, di ba? Makita kaming dalawa. So I was also hiding. Kasi natatakot ako, but then I realized I was hiding from them. Pero yung Panginoon, alam niya na nandun na ako ng Sabat. Kasi I was afraid, kailangan kong kumita. Then I struggled a lot. Tapos I decided na mag-stop. Tapos nag-work ako dito sa may EPSA malapit. Malayo pala. EPSA po, sabi sa akin ng boss ko, sayang mag-regular ka na, but you have to work on Saturday. Sabi ko, sir, hindi ko po talaga kaya mag-work ng Sabado. Sabi niya, tatanggalin kita. Bakit? Ang Diyos mo, papakainin ka. Ganyan po talaga sabi sa akin ng boss ko. Do you think your God will feed you? Do you think your God will give you money? Sabi ko, oo naman. Kung ikaw ang kaharap ko, okay na ako sa Diyos ko. Tapos, nag-resign ako that day. So, ang hirap po. Pero, with that, yung mga experience natin, yung mga yoke, yung mga struggles natin, hindi nyo po kasi mararanasan pa ngayon. Pero kung ngayon po mga edad natin, hindi na natin kayang mag-stand sa truth, paano po pagdating na ng pera at buhay ang talagang ating pinag-uusapan. So it is like a good experience na Sister Ye. But then I appreciate for the yoke, yung mga yoke na dinanas namin ni Sister Ye, ay naging kalakasan namin ngayon. Amen. So kung may mga pag-fall tayo o tayo ay nagkakasala, yun nga ang Holy Spirit ay buhay. Bumubulong yan sa atin na balik ka. Oh. So wag tayo manatili kasi nga yun ang pinaka-fear, no? Kapag complacent na tayo sa ating kalagayan, baka abutan tayo ng close of probation or kamatayan, ay hindi tayo makasama sa langit. So mabuti na lang hanggang nararamdaman nyo pa ang calling ng Holy Spirit, wag niyong pagmatagalin, baka tumigas na ang iyong puso. Alam yung salitang pusong bato. Yan. So wag natin intayin tayo maging pusong bato dahil ang ating pong Panginoon na naghihintay po para sa atin. Wag natin pagmatagalin kasi baka nga po
Ating ang huling hininga natin, hindi na tayo makasama doon sa langit na bayan. Okay, since we don't have enough time, so tayo po ay magko-closing na. So Sister Sha, anong maipapayo natin sa ating mga kabataan para naman magkaroon sila ng living experience at sila naman ay mag-shine in our world Ayan. nowadays? So let us shine, di ba, before men so that they may see our good works and glorify our God in heaven. So always remember po mga kabataan, sa ating po nakikinig ngayon sa hapong ito, hindi man po kayo mga kabataan, pa naging kabataan din kayo, I know that you could relate to us. Lagi po nating iisipin, no, when Jesus Christ has given Himself, His blood on the cross for us to be saved, let us grab that opportunity. Kasi it is the salvation po, na kung saan dapat ngayon na tayo nabubuhay, we have to live as a what? A living, tayo po yung mga living, witnesses. Na tayo po kahit nakaranas tayo ng pagsubok sa ating mga buhay, mga karamdaman, mga sakit, pinansyal na mga problema sa school, mga struggles natin, pambubuli, always remember, no, that our yoke na ating dinadanas ngayon ay isa pong practice sa atin upang lalo nating palakasin ang ating pananampalataya. At wag po nating sayangin ang oportunidad na makarating sa langit na bayan dahil sa mga pagsubok natin na sa bandang huli ay hindi natin kakayanin, ay iiwan natin ang ating pananampalataya. Nawa po sa hapong ito ating piliing sumunod kay Kristo, ating pong ibigay ang ating mga suliranin, mga dalang mabibigat sa ating mga sarili at ibigay natin sa upang maranasan natin ang kaligayahan sa langit na bayan. Amen.